Yehey at hooray for today, hindi daw pinarusahan ang Ateneo Blue Eagles men's basketball dahil nga biktima daw sila sa trahedyang ito. Diba tuwang-tuwa ako? Eto na yung part 2. Again, ultra politicizing the justice. Panoorin ulit natin to. Perpetually banned sa University Athletic Association of the Philippines, so UAAP, si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Matapos ang investigasyon sa pagkamatay ng student athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Habang buhay ng bawal lumahok si Baldwin sa anumang aktibidad ng UAAP, maging sa pagpasok sa anumang UAAP competition venue. Pinal at hindi na may apila ang desisyon. Suspendido naman ang team manager, 6 na assistant coaches at physical therapist ng kupunan hanggang tuluyang makapaglabas ng desisyon ng UAAP board. Bawal din silang pumasok sa anumang UAAP competition venue. Maaring apila ang desisyon. Ang Ateneo men's basketball team naman maaari pa ring sumali sa season 89 dahil ayon sa UAAP board, mga biktima lang din ang nangyari sa mga student athletes. Pero ni-require sila ng Ateneo na isa ilalim sa comprehensive assessment ang mga atleta bago makapaglaro. Sa isang pahayag, ginagalang at tinatanggap ng Ateneo de Manila University ang desisyon. Natutuwa silang pinayagang makapaglaro ulit ang kanilang koponan na anila makatutulong sa paghilom ng mga atleta. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Baldwin at ang iba pang miyembro ng coaching team. Natuwa ba ang Ateneo dahil hindi sila pinarusahan ng UAAP? Ang ating kasagutan ay, Opo ate! Oo, ikinatuwa ng Ateneo de Manila University o RADMU ang desisyon ng UAAP Board noong August 7, 2026 na pinahihintulutan ng Ateneo Men's Basketball Team na makasali at maglaro sa darating na UAAP Season 89. Gayunpaman, nagpataw din ang liga ng panghabang buhay na ban kay Baldwin. Bakit natuwa sila? Kasi marami po ang mawawala sa kanila kung hindi sila makakasali. Sana all hindi na sa kanila mawawala ang ganong mga bagay. Pero sa iba, hindi lang bagay kundi buhay. Kung sakali po kasing pinatawan ng ban o hindi pahintulutang makalahok ang men's basketball team sa UAAP Season 89, napakalaki at napakatindi ng magiging pinsala o disadvantages sa iba't ibang aspeto. Dahil mahinala ang publiko, yes, tayo na may nalalaman o may inconsistencies sa pahayag ng mga player ukol sa trahedya sa Aurora. Personal disadvantages sa mga player. Permanenteng mansya sa reputasyon. Magkakaroon daw pala ng permanenteng mansya kapag hindi sila nakapaglaro. Talaga ba? Kung naban ang koponan habang may hinalang may alam sila, ituturing ng publiko ang suspensyon bilang patunay ng kanilang kasalanan o pagtatakip or cover up. Lalong titindi ang death threats, pambubuli at pambabatiko sa kanila sa social media. Pwede naman sila magsabi, diba, na hindi po kami maglalaro para po ibigay at ialay ito sa aming mga brother na yumao. Para na rin po makapagpahinga kami at the same time, ma-fulfill po ang request ng publiko kahit alam po namin sarili namin na wala po kaming kasalanan dito. Tapos ang sabi ng iba, what if wala naman talagang kasalanan tapos nag-inhibit sila? Eh di prove nila. Ayaw ngang i-prove, pero gusto nila ang ituring sa kanila ay biktima. Di ang saya. Di explain na lang nila na hindi talaga nila feel maglaro kasi nga traumatized sila sa nangyari. Kasi hindi din naman po kami papaniwalaan ng publiko. Tapos masakit pa po kapag hindi kami nakapagpa-shoot. Baka ibu kami ng madlang people. Diba, naisip ba nila yun? Pero alam niyo ba mga players, kung talagang wala kayong kasalanan, sana mayroong paraan na maipapakita nyo na alam nyo ang katotohanan na wala talaga sa inyo ang may kagagawan. Additionally, pagkasira daw ng karera sa basketball, ang UAAP ang pangunahing entablado para mapansin ng mga scouts sa PBA, Gilas Pilipinas at mga liga sa ibang bansa gaya ng Japan B-League. Ang isang taong kawalan ng laro ay magpapababa sa kanilang draft value at laro. Sa bagay, bababa din talaga ang kanilang credibility at value bilang player. Pero applicable ito kung wala talaga silang ginawa. Pero kung meron hiyang-hiya naman kami. Kapag hindi daw sila makapaglaro, may mawawalang exposure at kumpiyansa. Talaga ba? Mawawalan daw ng pagkakataon ang mga bagitong manlalaro tulad ni Jared Bahay na makakuha ng karanasan habang ang mga graduating seniors naman ay makapagtatapos ng walang formal na huling taon sa liga. Sana all. Talaga. Again, ang expression ko pong ito ay para lamang sa mga taong may kinalaman talaga. Kung wala, sige, deserve nyo talagang sumali sa UAAP at sana manalo kayo.
Charis. Siyempre, disadvantages din po sa Ateneo bilang entity or universidad. Pagbagsak ng sports at recruitment program. Actually, bumaba na nga daw yung enrollment rate nyo eh. Mahihirapan ng Ateneo de Manila University or ADMU na kumuha ng mga dekalidad na high school recruits sa hinaharap. Alangan, walang magagaling na manlaro ang gugustuhing lumipat sa isang paaralang may nakabinbing suspensyon o sirang sistema. I'll go with sirang sistema. Isa sa pinakamabigat, maybe, pagkalas ng mga corporate sponsors. Ang basketball program ng Ateneo ay pinatatakbo sa tulong ng malalaking pondo at donasyon mula sa mga korporasyon at alumni. Kung walang kuponang maglalaro sa telebisyon, maaaring bawiin o ilipat ng mga sponsors ang kanilang milyon-milyong pondo sa ibang universidad. Sayang din naman talaga, lalo na kung talaga inosente sila. Eh paano kung hindi? Meron pang pakrisis sa institusyon at kawalan ng tiwala. Bakit sa tingin nyo? May tiwala pa ba kami sa inyo? Lalong mabibigyang diin ang systemic exploitation o kapabayaan sa loob ng kanilang sports program. So you're doing the damage control program. May pantapat na sa flood control. Masisira ang imahe ng Ateneo bilang isang institusyong nag-aalaga sa kabuuang kapakanan at kaligtasan ng kaligtasan daw, sabi. Ang mas malalim na disadvantage para sa hustisya, maling target ng parusa. Yun ay kung wala talaga silang alam sa nangyaring trahedya. Ang pinakamalaking disadvantage daw kung sinuspinde ang mga manlalaro ay ang posibleng pagbaling ng sisi sa mga maling tao. Bakit sa ngayon ba? Sila ba yung tamang tao? Just saying. Ayon sa PNP, CIDG at NBI, ang mga manlalaro ay tinuturing na biktima at nakaligtas lang din sa matinding trahedya. Kung sila ang pinarusahan ng UAP, maaaring natural na makaligtas sa pananagutan ng mga totoong nag-utos at may legal na nag-speculate ka din Google Maaaring natural na makaligtas sa pananagutan ng mga totoong nag-utos at may legal na obligasyon sa kaligtasan ang mga coaches at opisyal na may direktang pananagutan sa batas. Okay, command responsibility. Paano kung hindi naman talaga galing sa mga coaches or kay Ta Baldwin ang command? Sino ba ang tunay na principal culprit? By means of all legalities? Sige na, sila na talaga. Kaya naman sa huling desisyon ng UAAP Board, pinahintulutan pa ring makalaro ang koponan. Kinilala ng liga na ang pagpaparusa sa mga manlalaro ay hindi magbibigay ng hustisya kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa halip, mas mainam na ibuhos ang parusa sa mga nakatatandang opisyal habang hinahayaan ng mga atletang maglaro para ialay ang season sa kanilang mga pumanaw na kasamahan. Brother? You're my brother. Ay naman tayo si brother. Kanino isisisi? Sa other. Pero ang point ko dito is delikadeza. Pwede naman talagang i-apply ang delikadeza dito. Again, opinion ko lang po ito. Di ko sinasabing may alam talaga ang players. Pero napapaisip din talaga ako. Kasi nga, wala namang kwentong konkreto at ang mga inilabas nila hindi po nagtutugma sa inilabas din ng ibang nagkukwento. At marami ring sports analyst at fans ang mga may parehong saloobin ko na dahil nangyari ang trahedya sa ilalim ng pamamahala ng Ateneo, moral na obligasyon sana ng universidad na kusang lumiban self-inhibit sa buong season bilang pagpapakita ng pakikiramay at pananagutan. Wala. Bagay, iisipin nila, dapat ilaban talaga namin to kasi kapag hindi kami lumaban, baka isipin ng tao, ay guilty talaga kami. Well, ang opinion ko lang naman po, ay sana malinaw na ng mga players na ito at para kaming mga gumagawa ng contents tungkol dito, ay makatulong din sa inyo kasi kapag napatunayan nyo talagang totoo ang sinasabi nyo, for sure, paglalaban namin kayo. Talaga ba ipaglalaban? Baka gumawa ka lang din naman ng ibang dahilan para ipakita mo at sabihin mo na ang sinasabi nila ay hindi totoo. Trust me, bro.